magkakapatid ang maghaharap ngayong hapon. Naku, yan ang masakit kapag kapatid ang medyo kaalitan mo. Masakit sa puso at sakit sa ulo. Eto po, kwarto lang. Kwarto lang ba talaga ang dahilan? O mas malalim ang sugat na pinagmumulan? Sino nga ba ang mas may karapatan sa pinag-iinteresan nilang kwarta sa kwarto? Siya si Carol, ang tumulong magpagawa ng kwarto noon. Siya naman si Esmeralda, ang namamahala ngayon. Dahil sa isang kwartong pinapaupahan, sila ay nagkainitan. Iba yun noon, iba po yung ngayon na sinasabi ng kabila na siya may karapatan sa bahay na to kasi sa kanya raw to. Eh syempre, pinag-hati-hati na po itong bahay na to, kanya-kanyang hati sa magkakapatid. Eh inaangkin ka po ng kabilang tita ko. Eh ang may karapatan po talaga si Esmeralda. Carol po kasi, kaibigan ko yan, meron naman po siyang karapatan na hiramin yung kwarto para papaupahan niya, para sa sariling niya, pangailangan niya sa araw-araw kasi single mom siya, di ba? Tsaka siya naman talaga yung nagpagawa, kaya meron naman siyang karapatan na hiramin muna. Sa salpukan ng magkapatid, sino ang mananaig? Si Carol na nais manghiram o si Esmeralda na karapatan ang ipinaglalaban? Eto na, nako, eto na nga. Hindi naman talagang sa kwarto o kwarto lang, di ba? Yung pwedeng kitain mula sa kwarto, yung kwarta para sa renta ang pinag-iinteresan. May karapatan ba? Malalaman po natin, medyo malalim po ang kwentong ito, kaya pakinggan ninyong mabuti. Siya ang pinagkaitan ng kwarto, ang nagrereklamo laban sa kanyang kapatid. Carol, humarap ka na! Hello, Carol! Hello po. Ayan, ano ang problema mo? Ang problema po ko kasi, nirereklamo ko po kasi yung kapatid ko. Gawa nga po nung kinausap ko siya, sabi ko na kung maaari po, nahiramin ko po yung kwarto ko kasi nga po kailangan ko dahil nga po may sakit ako. Ngayon, ang ginawa niya po sa akin, pinagmumura niya po ako. Kaya ginawa ko, nagmura na po kami dalawa, nag-away na po kami. Teka muna, nakatira kayo sa isang bahay? Opo. May isang extra kwarto na pinaparentahan niya? Opo. Kanino yung bahay? Sa akin po, nung dalaga po kasi kami, ako na po nagpagawa doon. Tapos lahat po nung bahay na tinitira nila, pinagawa ko po yun. So malinaw na ikaw ang nagpagawa? Opo, nung dalaga po ako. Ayun, lilinawin ko lang ito. Una, may sakit ka ngayon. Opo. No? Ano ang sakit mo? Breast masses po at saka goiter. Pero benign. Cancer po, kasi nga po, ang inaano ko lang po herbal medicine para po tunawin ng Naku, mahirap naman yung kalagayan mo pala. Sa ngayon po, mahirap kasi wala po akong pambili ng gamot. Kaya po, ang ginawa ko, nakiusap po ako sa kanya, nahiramin ko po yung kwarto. Eh kaso ayaw Hiramin mo yung kwarto para paupahan po. para madagdagan ang kita mo, Opo, pambili ng gamot. Opo. Paano namang hindi malubha ang cancer? Hindi naman po kasi ako, kumbaga, dati nagpapa-check up ako, sabi may second opinion daw po. Ngayon po, nung time na nawala na po ako, dahil nga wala na po kami ng asawa ko, siniraan niya ako, nananlalaki ako. Ayun, nagdiwalay na po kami. Tapos siyempre, may anak po ako, tomboy at bakla. Hindi po nakapag-aral. Nang dahil po siniraan niya ako, tinawagan niya asawa ko, nananlalaki daw po ako, kaya nasira po yung buhay ko. Wala rin po akong magawa. Kaya iniram ko po yung kwarto sa kanya. Para madagdagan ang kita mo. Opo. Kasi may sakit ka na nga. Opo. Ayun, okay. Meron pa itong kwento kung paano niya pinatayo ang mga bahay na yon. Hindi ba? Opo. Hindi ka naman nangingimi na ikwento yung buhay mo. Hindi po. Hindi Ba't ba? po ako mahiya eh? Yun po talaga yung pagkatao ko. Okay, so si Carol ang nagsasabing tinulungan niya ang buong pamilya niya nung dalaga siya Opo. sa pamamagitan ng prostitution. Opo. Pagtapos ko po magsayaw, yun po, kumbaga, kunyari, nagda-dancer po kami. Tapos, andyan po kami, inaano po ng mga foreigners.
O kung gusto kami, take out kami. Ayun. Opo, yun po yung trabaho namin sa ibang bansa. Siyempre, kinaya ko po kahit nasira yung buhay ko sa pagtulong ko sa mga kapatid ko. Ilan ang kapatid mo? 12 po Ay, kami. ang ganda, 12. Opo. Napilitan siyang mag-prostitute, sumayaw, magbenta ng katawan Opo. sa Hong Kong and Singapore. Singapore Para maitaguyod, tumulong sa 12 kapatid. At napatayuan niya ng mga simpleng mga bahay lang Opo, naman, opo. ano? Hindi naman po gano'n. Kwarto-kwarto lang po kami. Oo. Pero ang sinasabi ngayon ni Carol, parang opo. kinailangan niyang gawin lahat yon, dalaga siya, wala namang pagkakagastusan, binibigay niya sa nanay niya. Ngayon na siya'y may edad na, nagkasakit, ang hinihingi lang niya, kwarto. Opo. Para Sabi ko nga po matulungan sa ang kanya, pagpapagamot. Kahit pag bumalik kayo, sasoli ko naman eh. Yung sa akin lang, wala po talaga akong trabaho. Pangalawa, yung anak ko, wala rin trabaho. Yung sa akin lang, gusto ko maano yung sa goiter ko, tsaka sa ano ko, kasi kumikirot na eh. Eh, Hindi mo talaga dapat pabayaan yan, hindi Opo. pwede. Opo. Hindi talaga pwedeng ano yan, maghintay. Opo. Magkano mo naman paparentahan yung kwartong yon? 3,000 po. Kaya ang 3,000? Opo, opo. Totoo, malaking kwarto siguro yun. Hindi naman po. Sa amin po kasi kahit maliit na kwarto, naupahan ng ganun kalaki. Eh pero sino ang may karapatan dun sa kwarto? Eh, siyempre, ako po yung nagpagawa eh. Oo, tama. Ikaw